Isang mapagpala at magandang araw sa ating lahat, Grade 8. Ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa pang-apat na unit dito po sa Agriculture and Fishery Arts na may pamagat na The Depth of Aquaculture. Lesson 1 po muna tayo. Okay po, ang title po ng ating pag-aaralan o ang paksa ng ating tatalakayin ay Organic Aquaculture, Benefits and Challenges. So dito po ay napapansin po ninyo yung terminong organic. Nabanggit naman na po natin sa mga nakaraang pagtalakay na kapag binanggit po natin ang organic, ito po ay madaling maunawaan sa paraang ang isang bagay ay walang halong synthetic o chemical po na man-made. Ito po ay pumapatungkol sa aquaculture pa rin. Yan. Benefits, benepisyo at yung mga pagsubok o mga challenges. Ah, Sige po, talakayin na po natin ang ating pag-aaralan. Ngunit basahin ko po muna ang ating learning targets. Ito po ang ating magiging batayan sa ating pag-assess sa ating mga sarili kung ano ba ang natutunan po natin sa araling ito. Una, we can explain or you should be able to explain the fundamentals of aquaculture. Kailangan na ipapaliwanag na ninyo. Kaya nyo nang ipaliwanag kapag may nagtanong sa inyo, ano ba ang pundasyon ng aquaculture? Second, identify the characteristic of organic aquaculture. And last, evaluate the advantages and disadvantages of organic aquaculture. So, pag sinabi po nating organic aquaculture, madali lang pong intindihin. It is a sustainable farming method. Pag sinabi po nating sustainable farming method, isa itong paraan ng pagsusustina po, upang mapanatili. Alin po yung pag-aalaga, yung farming method, paraan ito ng pag-aalaga na sustainable. Ano po kaya ang magandang dulot nitong organic aquaculture? Tuloy natin ang pagbasa. That produces, yan, high quality, chemical-free seafood. Ano po ang isa sa benepisyo nitong organic aquaculture? Kaya naging sustainable farming method siya. Sabi sa ating binasa, that produces high quality, na ba maganda? Dekalidad, ibig sabihin, magandang uri. Ano pa? Chemical free. Sabihin nga organic. Yan, yung term po na chemical free, tumutukoy po yan sa organic. Ano po? Tandaan niyo po yan. Ano? Seafood. Ano pa ang benepisyo nitong organic aquaculture? Saan pa ito nakakatulong? Ang sabi pa, kung tutuloy natin ang pagbasa, while preserving environmental health and promoting biodiversity. Ibig sabihin lang po nito, naalagaan o napananatili ang balanse sa ating environment, sa naturalesa, sa nature, na pananatili po ang nature. Bakit? Isa sa halimbawa po natin dyan ay nababawasan yung overfishing. Na alam naman natin kapag ipinagpatuloy yung sobra-sobrang pangingisda ay mauubos ang isang lahi ng isda o isang uri ng isda na kinalaunan baka dumating tayo sa punto na mag-extinct na sila. Ibig sabihin ay mawala na talagang tuluyan ang kanilang lahi. So, ibig sabihin nun, mababawasan tayo ng source ng pagkain. So, ibig sabihin lang nun, hindi na pe-preserve ang nature. And kaakibat nun, ang bababa yung porsyento ng food security natin kasi nga mababawasan tayo ng isang source ng pagkain. Kaya pag-aralan po nating mabuti ang mga bagay-bagay na makatutulong sa pag-aalaga hindi lamang ng ating mga sarili, kundi pati na rin ng kalikasan. Organic aquaculture is a method of farming aquatic organism. O yan, ang inaalagaan daw aquatic organism. Ano halimbawa? Such as fish, mga isda, shellfish, ano pa? Seaweed, that adheres to organic farming principles.
Yun po ang aqua or organic aquaculture. So, ano po ang mga katangian nitong organic aquaculture? Nabanggit na po natin kanina, yung chemical-free feed. Sabihin, yung pinapakain ay chemical-free, organic na po. Pangalawa, high water quality. O dahil nga chemical-free, o hindi na po pollute sa iba't ibang uri ng chemical ang tubig. Pangatlo, species well-being. So, kapag organic ang pinapakain, ibig sabihin lang nun, nature. No po? So, normal ang pinapakain natin. Pero kapag kasi iba't ibang uri na ng synthetic, baka magkaroon ng problema yan. No? Baka magkaroon din ng problema sa magko-consume. Di ba? So, halimbawa na nga yan, yung mga bangus na binibili po, hindi naman natin sinisiraan yung mga nagbebenta, no? Pero may mga bangus na parang ang lasa ay lasang gilik, ika nga. Dahil yan sa mga kinakain nila. Nagkakaroon din ng epekto yung mga pinapakain. Yan. So, yun po, organic aquaculture versus conventional aquaculture. 'Di ba pag binanggit nga po natin conventional, ito yung tutok ka, no? Tutok ka sa pag-aalaga. So basahin po muna natin ano ba ang kahulugan nitong dalawa. So organic aquaculture is a method of farming aquatic organisms such as fish, shellfish, and seaweed and that adheres to organic farming principle. Unlike conventional aquaculture, ito pinagkaiba ni conventional aquaculture, which use synthetic chemicals, ano pa, antibiotics, or genetically modified organisms o yung tinatawag natin GMOs. So, yun po. Basta kapag conventional, ang keyword naman natin dyan, synthetic. Na po, synthetic. Yung isa naman ay, ano, organic, chemical free. Yan po. Yung organic aquaculture. Okay? So, next. Yan. Sumobra na yata. Yan. So, ano ba ang advantages ng organic aquaculture? Una, environmental benefits. Pangalawa, health benefits. Economic benefits ang pangatlo. So, disadvantages of aquaculture naman, mas marami daw, ano? Una, higher cost and labor intensity. So, mas mataas daw ang, sabihin natin, puhunan. Oh? Pati yung pag-aalaga, yung, ano mo, yung effort, labor intensity. Mas mabigat yung pagtatrabaho. So, lower yields and production challenges. Yan. Certification of challenges, market competition. So, pakitandaan lang yung apat na yan. So, organic aquaculture in the Philippines. So, ang current state nitong organic aquaculture sa Pilipinas. So, ang sabi, several organic aquaculture farms in the Philippines such as tilapia, farms in Luzon, and seaweed farms in the Visayas are successfully producing high-quality, chemical-free products while promoting biodiversity and supporting local communities. So maganda, no? Tagumpay ang organic aquaculture sa Pilipinas. Partikular na nga doon sa Luzon, ano? And sa Visayas, mga seaweed. Yan. Sa government and NGO support naman, the Philippine government through BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and NGOs like SIFDEC provide training, financial assistance, and technical support. So, ang gusto lang naman sabihin niya is supportado ang organic aquaculture sa Pilipinas. Access inputs, andaan nyo lang yan, yung tatlo na yan, yung, ano, wala. Ayan, yung current state, government and NGO support, and later the access to inputs, no? Filipino farmers face challenges in accessing expensive and scarce organic certified feed and materials. So, kapag synthetic na yan, mahal na daw yan. Especially in remote areas. O siyempre, kapag ka remote areas ang pinag-uusapan, meron ng transportation cost. Madadagdag yun sa puhunan. So,
Yun nga, which hampers their ability to consistently maintain. Nabanggit na rin naman natin. Training and knowledge. Sa Filipino farmers often lack the necessary knowledge and training in organic aquaculture method. So, ang current state po ng training and knowledge sa Pilipinas is, ang sabi, lack, no? Lack of necessary knowledge and training. So, kailangan pa ng mag-effort ng BIFAR at ng SIFDEC para maibigay yung training and knowledge na kailangan po ng mga farmer po natin, ng mga mangingisda at nag-aalaga ng mga isda or shellfish. Yan. So, yan. So, organic aquaculture supports local ecosystems and promotes fair trade practices, ensuring farmers receive fair compensation for their efforts. This combination of ecological and economic support can lead to more equitable and sustainable economic development in rural communities. Ano lang gusto niyong sabihin? Suportado daw, no? Suportado daw ng mga local, o sabihin natin ng gobyerno, no? Kanya nga lang, medyo ano yata, medyo tagilid pa tayo dun sa training and knowledge. Suportado pero baka nagkukulang pa, no? Kagaya ng binanggit kanina, lack of training and knowledge. Ibig sabihin, hindi pa ganun ka full effort. Pero, ipaubayin na natin sa before yon. Yan lang naman yan lang naman yung gusto niya ipahiwatig. So, organic aquaculture addresses social and environmental issues in the Philippines, promoting environmental conservation, supporting sustainable food system, yan, naipaliwanag naman natin sa mga nakaraang lesson, and ensuring safer seafood. It reduces water pollution, kagaya nung binanggit natin kanina, protects marine biodiversity, and aligns with the government's environmental goals, offering opportunities for students to engage in community projects that encourage local farmers to adopt these practices. So, polyculture systems in organic aquaculture, this innovative approach involves raising multiple species such as fish, shrimp, and seaweed in a single system. Yan. So, pinaghalo-halo nila sa isang sistema yung mga ganang uri ng seafood. The integration enhances biodiversity and reduces waste as each species plays a role in maintaining the ecosystem. For example, yung seaweed daw, absorb excess nutrients. So, inaabsorb niya excess nutrients, improving water quality, and reducing the need for artificial inputs, making the system more sustainable. Yan. So, kilala natin si Dr. Hill, si Sanggigit, and Jr. is a key advocate for sustainable aquaculture in Southeast Asia, particularly in the Philippines. As a former director of CIRCA, he has championed organic aquaculture practice. So pag tinanong lang naman sino daw ang former director ng CIRCA o ng SERCA, si Dr. Hill Sagitgit Jr. ang sagot doon. Yan. So isa siyang advocate person, no, patungkol sa aquaculture, sustainable aquaculture, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa Southeast Asia. So to implement organic aquaculture successfully, source organic feed locally to cut costs and support regional agriculture. Regularly monitor water quality using natural filtration like biofilters or wetlands. Keep detailed records of practices including feed and water management to meet certification requirements, access premium markets, and ensure sustainability. So ang ganun lang po yung ating lesson 1. So dako tayo sa lesson 2 ng unit 4. Dito naman ay pag-aaralan natin ng aquaculture methods and practices. So, diretso na tayo sa lesson, ano? So, ano ba mapapakinabang natin kapag meron tayong knowledge or aware tayo sa iba't ibang methods ng pag-aalaga ng aquaculture? So, sabi, gaining knowledge of the different methods of aquaculture ensures sustainable and productive practices. Ibig sabihin lang nito, pag mas maalam ka, mas marami kang magagawa. Mas marami kang magiging paraan. Na po, kumpara sa mga walang alam or konti lang nalalaman, mas advantage ka o mas advanced ka sa kanila. May advantage ka kumpara sa iba. Yun lang naman yun.
So, types of aquaculture methods, meron tayong pond aquaculture. So, ito yung karaniwan, ano? May pond. So, aquaculture in constructed ponds, flexible, from backyard, pwedeng sa backyard lang, sa likuran nyo lang, no? To commercial scale, pond construction is typically earthen, lining optional for water maintenance. So, ito sa Baler, merong, ano, yung tito namin, merong pond, sa likod lahi lang nila. Yan. So, ang nakalagay doon ay tilapia naman. So, yung tilapia na yon, binebenta nila sa talipapa, o di meron na silang pagkakakitaan. Di ba? Fish cage, fish farming in floating net cages in natural water bodies. So, unlike yung pond na man-made, itong fish cage ay ginagawa doon sa natural water bodies. Kagaya nga nung ano na yan. Sa dagat siguro yan. Ano? Kasi may bangka. Bangka ba yan? Yate ba yan? Basta bangka siya. Yan. Yung tao nakabangka. Pero ang litong bangka niya. No? Ang malaglag siya dyan. Okay? Raceway culture, ito para tinan nyo. Bakit siya naging raceway? Para siyang may linya na mayroon sinusundan na race. Ayan. Fish cultivation in long flowing channels, simulating streams. So, basta ang raceway culture, ang pinaka-keyword mo dyan ay flowing channels. Merong masikip na daanan ng tubig. May daanan ng tubig. Ayan. Na simulating streams. Ano pa? Recirculating aquaculture or yung RAS. So ito naman ay sinasagawa sa tangke na fish in tanks. So water filtered or reuse. So yung tubig, pinipilter. Ano? Gamit yung mga machine na ginagamit nila dyan. So napipilter nila. Yung mga biofilter. Yan. So pwede lang ulit gamitin. So sustainable. Nare-recycle yung tubig. Hindi lang natatapon, ano? Hindi na tinatapon, nare-recycle. Controlled environment, high fish density. Ito, ano to kanina, yung binanggit natin, yung parang conventional, ano? Kasi, ay, hindi pala conventional to. Controlled environment, ayan. Controlled environment, high fish density. Sabihin ng controlled environment, talagang tutok na tutok ka as a fish farmer or kung sakali man na ikaw yung owner, pwede ka naman mag-hire, ano? Kung gusto nung mag-engage sa ganitong trabaho, wala namang problema. Or business ng family, etc. Sustainable, low water use kasi nga paulit-ulit lang ano, i-recycle yung tubig. Aquaponics, ito yung pagtatanim ng hindi gumagamit ng lupa. Yan. Combines aquaculture with hydroponics. Yan. Fish waste provides nutrients for plants. Plants clean the water for fish. So merong parang mutualism between plants and fish. Sabihin, pare sila nagbe-benefit sa isa't isa. Okay? Sa fish waste, nagpa-provide ng nutrients sa mga plant. Yung mga plant naman, nililinis yung water for fish. So, para siyang magiging biofilter na. Converts harmful fish waste or ammonia into plant. So, sustansya kasi yung ammonia, no? Para sa mga plant na nagiging nitrates using beneficial bacteria. Yan. So, method, ayan, nakalista po yung method natin. Pond culture, cage culture, raceway culture, RAS, or aquaponics. So, ang mga advantages nan, basahin nyo na lang. Ano po, paki-lecture and yan, para meron tayong lecture. Ayan. So, dito sa part po na to ay lecture nyo rin, ano? Uploaded naman yun sa ating Google, ay sa FB group. Hanapin nyo lang dyan. O, di, ayan. O kaya pwede itong screenshot sa pagkakataong ito. Ayan, next. Screenshot nyo na. Okay. Another one, 3, 2, 1. Paki-screenshot and i-lecture ninyo. So, calculating the area tayo, no? Calculating area and depth requirements. So, area calculation. Pinag-aralan nyo naman sa mathematics to. Area is length times width. Example, if a pond is 20 meters long and 10 meters wide, the area is calculated as follows.
So area is equals to 20 meter multiplied by 10 meter. So area is equals to 200 meter. Yan. Di ba dapat meter square yun? Oh, meter square dapat yun. Ay, meter. Cubic meter naman to. Sa tubig naman to. Cubic meter. So depth calculation, yung isa kanina area. Ito naman depth, yung lalim. So, ang formula is water volume divided by area. So, kailangan nyo muna talaga makompute si area bago kayo makapag-compute ng depth o yung lalim. So, if the total water volume required for the pond is 600 cubic meters and the area is 200 square meter, so M2 dapat to, the depth is calculated as follows. So, depth is equals to 600 cubic meter divided by 200 meter square. Depth is equals to 3 meter. Yan. Madali lang naman siya kapag yung area multiply. Kasi kapag depth naman, kailangan mo ng area. Yan. Divide na may gagamitin ninyo. So volume tayo. Yan. Kung gaano karami naman, ano. So dito sa, ba't napunta dyan? Yan. So tayo. So volume calculation sa cage culture. So volume is equals to length times width times depth. Yan. So pinagalawa yung tatlo. Sa volume calculation, tatlong kailangan natin, L, W, and D. Multiplication yon. So example, if a cage is 5 meters long, 5 meters wide, and 4 meters deep, the volume is calculated as follows. So 5 multiplied by 5 equals to 25. 25 times 4 is equals to 100 meter. Next, area calculation tayo ng raceway. So area is equals to length times width. So yan, iba-iba yan kada isang system So sa pan culture, area calculation yan. Area calculation lang ang gagamitin. Sa pan culture pa rin yung depth, yung lalim. Ayan, kailangan nyo ng division. So punta yung cage culture, volume calculation. Yan kung gaano lang kadami, pwede mong ilagay. Area calculation naman tayo ng raceway culture. Area, length times width. So pares lang din siya ng pan system kanina. Sa volume calculation naman tayo, dahil ito nga ay sa recirculating aquaculture system or RAS. So dahil ito ay sa fish tank, ginagawa. Yan, fish tank tuloy. Ayan. So volume muna, yung dami, is equals to pi multiplied by radius square to the second power times height. Yan. So, pag-aralan natin, if a tank has a cylindrical shape with a radius, pag bilog daw, ayan, bilog, kagaya ng bilog. With a radius of 2 meters, yung kalahati ng, 'di ba, diameter, isang buo yun, pag radius, kalahati nun. And the height of 3 meters, the volume is calculated as follows. So, volume is equals to 3.14 multiplied, or yung pi, times 2 meter, okay po, to the second power, multiplied by 3m. So, volume is equals to 37.68 meter. Yan. Tandaan nyo na yung formula. Sa Rasparin depth calculation, gaano lalim, So, tank height. So, yun lang. If the tank height is 3, then the depth is 3 meters. Wala ka simple. Parang ito, halimbawa, ito, yung kapihan. Kung gaano siya kataas, ganun din yung depth, di ba? Yung lalim. Madali lang naman intindihin. Yan. Okay.
So, aquaponics is a revolutionary innovation that combines aquaculture with hydroponics. So, ito nga yung pagtatanim ng walang lupa, aquaponics, allowing for simultaneous farming of fish and plants in a symbiotic environment. Okay, paliwanag din naman natin yan. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. So ito, si Dr. Wilfredo Yap, a renowned Filipino aquaculture scientist, has played a pivotal role in developing and promoting sustainable aquaculture practices in the Philippines. So ano naging role nitong si Wilfredo Yap? Ang sabi, his research on shrimp farming and coastal resource management has helped shape policies and improve farming techniques nationwide. Dr. Yap's contributions have been recognized internationally and he continues to be a leading advocate for responsible aquaculture development. So yun po ang nilalaman ng ating Unit 4, Lesson 2. Dako tayo sa last lesson. Essential tools in aquaculture. Yan, pag-aralan na po natin. Use the right tool for the job in the right way. Okay po. Yun lang naman yung panawagan ng kahit sa anong sektor. No? Use the right tool for the job in the right way. For example, yung itak, hindi naman siya panghukay eh. No? Pang-catch siya. Parang ganun lang. So, and several tools are commonly used in aquaculture, each serving a specific purpose. So these tools include water pumps, laboratory thermometers, salinometers, or refractometers, dissolved oxygen meters, pH meters, and Senchi disk. So yun lang may pag-aaralan natin. Water pumps. O, madali naman intindihin to. Lagi naman natin itong nakikita siguro. O, yung naglalabas o sumisipsip ng tubig. Na sumisipsip ng tubig mula sa isang water source o para ilalabas niya. Yan, water pump. Next, aquaculture thermometer. O, di ibig sabihin lang, thermometer siya na pang tubig. O, yun lang naman. Pag-monitor siya ng tubig. Salinometer or refractometer. So, ito yung basta saline o saline. Ibig sabihin yung alat, water salinity, salt. Yan. Yung alat ng tubig. Okay po. Ensuring optical condition for the growth and health of aquatic organism. Basta salinometer, ang kanyang sinusukat ay yung salinity of water. Next, dissolved oxygen meter. Dissolved oxygen meters measure the amount of oxygen available in the water. Kung gaano daw karami ang oxygen na meron sa isang tubig. So, ensuring that it meets the needs of fish and other aquatic life. So, alam niyo ba kung bakit merong yung sa talipapa, 'di ba? Sa talipapa, pag nakita niyo yung tangke ng tilapia, mayroong dong sumisipsip na tubig tapos binubuga pataas. Pero diretso pa lang, umiikot yung tubig. Parang sa gayon ay mag-circulate yung oxygen no, sa water. Sa pH meter, ito naman ay acidity or alkalinity of water. pH meter. Basta pag nakita niyo yung pH na yan, acidity or alkalinity yan. Acid. Yan. Tapos yung isa base. Diba? Or alkaline. Sa HDs, ito parang bagong bagay sa atin to. Is tool used to measure water transparency. Yun lang naman siya. So other tools in aquaculture, meron tayong nets. Ito, alam niyo na itong nets. Aerators. Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, yung may ikot-ikot din, ano? So filters, remove impurities o filter, basta filter, nagsasala. Next, sterilizers. Yan. Use ultraviolet light to kill or inactive harmful microorganisms like bacteria, viruses, and parasites in the water. So, ang UV sterilizers, para lang siyang, alam niyo yung pampatay ng mga pathogens or ng mga microorganisms sa tubig. Automatic feeders. So, basta automatic, hindi mo na kailangan hindi na siya manual, automatic na. Ano feeders? O, nagpapakain. Yun lang naman. Dispense food to fish at program intervals. Yan. Siguro naman, wala na kayong katanungan about doon. Yan. So, ito, meron tayong dapat na i-note pa.
The concept of using a Secchi disk for measuring water transparency was first introduced by Pietro Angelo Secchi. O kaya ang pangalan ng device is Secchi, an Italian scientist in 1865. So bakit mahalaga ang pag-aaral ng mga tools? Siyempre, learning about the use of tools and equipment in aquaculture helps you appreciate the importance of environmental management in real-life scenarios. So this knowledge enables to contribute to environmental awareness, ano pa, protection, conservation issues. For example, ayan, maintaining water quality in aquaculture is similar to efforts made in protecting natural water bodies from pollution. You can participate in community cleanup drives, may po, ano pa, or awareness campaigns to highlight the importance of water quality in both natural and controlled environment. So, yun po ang nilalaman ng ating Unit 4, Lesson 1 to 3. Yan. So, dapat ay nakapag-lecture na kayo dyan, kahit konting lecture lang. Yung pinakamahalaga lang na dapat nyong matandaan, yung mga keyword, ayun lang yung tandaan ninyo. Apo, yun lang isulat. Wag lahat isusulat. Gumawa ng madaling paraan ng pagsusulat or pag notes para madali din makapag-remember. Okay, makaalala. Okay, pag nagre-review na. So, hanggang dito na lang ang ating pagtalakay. Magandang araw sa inyong lahat.